Hey guys! Welcome to my channel. So, kwentuhan muna tayo. Usapang SKS. So, since sabi ko nasa labas yung SKS ko, i-feature na rin natin. And it's been a while nung last na video ko sa gun channel ko, na Tactical Adobo channel. So, lahat na makita yung barrel were safety check prior to filming. Okay? So, sa unang tingin, lalo-lalo na pag layo ko nga to, naka-insert ang magazine, yung iba siguro, iisipin na, uy, ano ba AK? Mukhang AK yan ah. Okay, dali. Dapat kasi naka-atras ang bolt. Yan. Pag nakita nyo ganyan, oh, mukhang ganda ng AK mo ah. Well, actually, hindi to AK. Ito ay SKS. No? Pinsan siya ng AK. Mas matandang older cousin. So, ano ibig sabihin ng SKS? Kailangan ko lang dito, ng cheat code kasi ang hirap basahin. SKS, Samor Zariadni Karabin Sistemi Simonova. Yan ang ibig sabihin ng SKS, no? Sergey Simonov. So, nakita nyo, meron akong Mosin Nagant na bolt action. So, at that time, tignan nyo na lang sa history ng SKS, no? Gusto na nilang palitan yung bolt action, mabagal. So, nag-iisip sila ng semi-auto. Okay? So, I think, gumawa pa si Simonov ng semi-auto, pero 7.62 by 54R. Ang problema, yung R-rimmed, mahirap mag-feed ang rimmed na bala. So, kita nyo, yung mga 38 special, may rimmed sa base ng bala. Kailangan may bala pala. No? So, hindi siya mag-feed reliably. So, ginawa nila yung round for the SKS, 7.62 by 39. So, ulitin ko guys, no? Hindi to AK. This is an SKS. It just so happen na in-upgrade ko na siya. Pinalitan ko siya ng Topco stock, synthetic stock or polymer stock. So, unang bili ko dito is wood stock siya. So, yung i-share ko dito, yung experience ko bilang SKS owner. Kung gusto yung makakita ng mga specification ng SKS ng barrel, available naman din sa internet. So, i-share ko yung experience ko bilang long time owner ng SKS. So, a long time ago, around 15 years ago, nung bagong salta kami dito sa Amerika, at tumitingin kami, first time kong pumunta sa gun show, mitingin ako ng barrel, sige, tingin ka lang, di mo alam ang bibilin mo. And syempre, galing ka sa Pilipinas, sanay ka na pistol lang ang kaya mong bilhin, or pistol lang ang allowed mong bilhin. And then may nakita akong lalaki na naglalakad sa loob ng gun show, na nakasukbit sa balikat niya to. Nalalakad-lakad lang siya doon. Tapos, tinanong ko kung ano yan. Sabi niya, SKS daw. Actually, Chinese SKS. Norinco ang gawa nila, di ba? Type 56 ang tawag. So, tinanong ko magkano. Na-excite ako kasi sabi ko, first time ko makakabili ng rifle. Nung nasa Pilipinas ako, hindi ako makabili ng rifle, di ba? Unang-una, dahil sa gun laws, limited ang inyong privilege to buy guns. Hanggang pistol lang. So, tinanong ko siya, nagulat ako, ang presyo niya is, pwede ba tayo mag-mention? 150. 150 lang, no? Okay, so, binili ko cash. Kaya, matagal din ba ako nilabas to eh. Bakit? As a prepper, ito yung isa sa mga baril ko na walang record si Uncle Sam. Walang financial record. Okay? Kasi cash ang namin eh. Kaliwaan kami, nag-cash. Tapos, nung binayaran ko na siya, nagbebenta nito, sabi ko, how can I bring it to the parking lot? Kasi yung kotse ko nasa parking lot, lalabas ka pa ng building. Natakot ako kasi may mga police. Sabi niya, you just do it like this. Ilagay ko lang daw sa balikat ko, tapos, ganyan lang daw, maglakad ako papunta sa parking lot. Natawa ako, pero, pag bago ka sa Amerika, hindi ka sanay na may naka-open carry ka ng rifle. Okay? So, and may mga pulis na nakapaligid na nagbabantay sa gun show at that time. So, gano'n nga ginawa ko, okay, kabang-kaba ako. Pero actually,
bago ako pumunta sa garahe, sa car garage, bumili na ako ng stock. Ano, papalitan ko yung stock yan eh. Tapos bumili na ako ng magazine yata, extra, tsaka scope at that time. So, yun nga, kabang-kaba ako. Naglalakad ako sa downtown Houston. Meron ako rifle sa balikat, oh. Papunta sa kotse ko. No? So, ayun. Yun ang history noon. Kaya ako siya na-acquire. And then, the following Christmas yata, may natendan kaming gathering ng mga Pinoy sa Spring, Texas. Nakarinig ako doon, may nagsabi, binabash yung SKS. Kahit bigyan ako ng ganyan, hindi ko yung tatanggapin. Ganun ba? Nahiya naman ako. Kasi at that time, ang dami kasing Russian SKS. No? So, ang baba ng tingin sa Chinese SKS. Parang basura daw. Parang ganun. Ganun ang tingin nila. Yung lalo yung mga gun snubs dyan. Shoutout sa mga gun snubs, no? So, at that time, ang baba ng tingin nila sa SKS. Hindi rin ako proud kasi nga, binabash eh. So, hindi ko nilabas. Pero, from time to time, ko paano siya upgrade. Tinitingnan ko paano siya upgrade. So, pinalitan ko nga top ko stock. Originally kasi, yung stock nito, kahoy. So, brief history, pinalitan nito yung Mosin Nagant. Nung lumabas to, semi-auto siya, mas mabilis yung rate of fire. Kaso, ayaw ng Russians, no? Kasi mabigat daw masyado. Wood stock, mahaba, 20-inch barrel to eh. Samantalang ang AK around 16 inches. So, with the additional inches ng barrel, syempre, mas higher yung velocity, mas malayo ang reach. So, tama nga yung sabi ni Charles. So, sabi niya, nung na-bullseye niya yung target using this, sabi niya, you basically made a DMR. DMR na yan. Oo nga, no? Hindi ko na-expect yun. Ako, gun enthusiast, nagbi-build lang ako. Okay? So, yun nga. So, pinalitan nito yung Mosin Nagant, pero yung mga Russians, hindi sila nakontento kasi built-in yung magazine nito, 10 round lang. Upgraded na to So, ginawa nila AK-47. So, nauna to 1943, 1945 to nung ginawa. Yung AK-47, syempre, 47. Kita nyo, mga ilang taon lang binuo nila yung AK-47. So, kahit mukha tong AK-47, wala tong parts na pwede sa AK-47. By the way, meron tayong American AK-47. Yan. So, parehas sila, gas operated. Huwag natin ilagay ito. Gas operated, piston driven na weapon system. And, ayan siya. Ito, AK talaga to. Kaya nyo, mas maikli. And, they shoot the same round, 7.62 by 39. Which is, ayan, mas mataba yan, mas malaki sa sa 223.556. And yan nga, mas mahaba, mas mabigat ang SKS. Yung receiver kasi na SKS, milled, forged, ganyan. Samantalang yung mga AKs, lalo na yung mga modern AKs, AKM, stamped na yung receiver. Okay? So, mas magaan nga to, mas mabigat to. Pero yung weight, guys, depende sa mission mo. Yung weight nakakatulong yan sa recoil, lalo na sa bench shooting. Kaya, ang sarap nito iputok sa bench, sa table. Bago makalimutan, bibigay ko yung yung comment ni JR, yung kasama ko last time nung nilabas namin to. Sabi niya, kuya, tuwan-tuwa siya nung nakita niya to kasi first time daw niya makakita and very unique. Of course, unique to kasi ako mismo nag-upgrade nito. So, yun nga, yung stock. Yan, collapsible stock. Tapos, yung grip nito. Ultimate yung grip nito, hindi to compatible sa AK eh. Iba ang iba talaga. Magkaibang animal sila. Magkaiba sila ng grip. Hindi pwedeng interchangeable, maski yung mga ibang parts. Ang pinaka-proud ako dito kasi, sabi ko sa kanya, yung scope mount or scope system nito. Okay? Sabi niya, maganda kasi yung scope mo. Well, actually hindi. Budget lang tong scope na to. Bushnell lang to.
Ang sikreto dyan, yung pagmamount ng scope. Okay, yung mounting system. So, hindi ko lang napakita sa inyo, no? Kung kayo may AK or AK type na rifle system, like yung sa Pilipinas, yung sa shooter, ano nga ba yun? Hindi Sentinel eh. Nakalimutan ko na, brain fart ako. Wag na wag kayong magmamount ng optics sa dust cover. Ito yung dust cover. Ultimo dust cover nito, makapal na bakal. Bakit? Kasi gumagalaw yan eh. Ang purpose niyan is mag-cover. So, nakatatlo yata akong ganyan. May nabibiling ganyan na meron ng rail. Kaso, it's all over the place. Pagka tinamaan mo, tama dito, tama dito. Walang accuracy. Kaya, hanap ako ng hanap ng mounting system for the scope. And nahanap ko, I don't know, Crucible Arms yata gumawa nito. Hindi ko alam kung available pa, pero galing pa tong Canada. Itong mounting system na to. Very solid, kasi nakakabit siya sa front sight. Hindi, sa rear sight, dito sa front. And yung rear naman, nakakabit dito sa likod ng dust cover. Sa frame pa din, hindi sa dust cover pala, sa frame. Okay, kaya very solid mount. Yan ang sikreto nito kung bakit to very accurate. First shot ni Charles, bullseye. Tapos, nung lumabas kami noong last Friday, tinesting ko kahit 2 years, 3 years na, nung last na pinutok ko, naka-zero pa rin, bullseye pa rin. And, ito yung dadagdag ko, hindi ko to napansin eh, pero sabi ni JR, no? Kuya, maganda yan, no? Yung bipod. Okay, in terms of bipod. By the way, nung gumawa si Charles ng video na to, may Amerikano nag-comment na BUBBA, na parang binastardize ko daw yung SKS ko. Kasi yung iba, no, gusto nila, SKS na pure. Well, kung saka masaya, walang basagan ng trip. So, may mga nagko-comment din, bakit nakakabit yung bipod mo sa barrel? Dapat sa, para for accuracy. Well, kasi, dapat meron ditong bayonet na built-in. Kaso nung nabili ko, wala na yung bayonet. Kaya sabi ko, okay, kabitan ko ng bipod. Which, nito ko lang napansin, sabi ni JR, kuya, maganda maganda yung bayonet mo kasi pag nakapatong na to sa table, no, wala na yung play na na left and right actually. Up and down na lang, elevation na lang talaga po problemahin mo. Hindi na sumasadsad sa gilid o sa kabila, no? Elevation na lang, up and down na lang talaga po problemahin, which is I think yun nga na-appreciate ko, no. And pag tinitingnan ko ngayon, mukha siyang RPK. Alam niyo yung RPK? Yung machine gun ng AK-47 variant. Mukha siyang RPK na ganyan, no? Kaya sabi ko, I'll keep it na meron akong bipod sa harap. Kahit sabihin pa na naapektuhan daw ang accuracy. Okay? Pa rin? Parang it's a plus. Tsaka yung cool factor nandun. Tsaka yung accuracy nga. Dahil hindi siya magalaw pag nagbe-bench shooting siya. Mas stable siya kaysa ipapatong mo. No, mas stable siya kasi nga naka-fix na dito tapos na-eliminate yung play na left and right. Up and down na lang talaga ang problemahin mo. Anyway, ano pa ba sasabihin ko dito? I-share ko pa nung binili ko nga to dahil nga binabash ang SKS, lalo na yung ring ko SKS like this, type 56. Hindi ako masaya kasi nung first time na iputok ko to, hindi ko makakalimutan yun eh. Papasok ako na alas 6 ng gabi. Nocturnal ako eh. Sa tanghali yata pumutok ako. Tapos parang hindi ako nag-enjoy. Kasi nayanig ako. 7.62 by 39 nayanig ako. Tapos, yun nga yung accuracy. Kasi wala pa akong ganitong mount, no? Hindi ko nagustuhan yung accuracy. Kaya pinark ko muna. And then, time goes by. Nakahanap ako ng muzzle brake. Ito, maganda tong muzzle brake na to. Left and right. Tapos sa ibabaw may porting din. Kaya sabi ni JR, no, nagustuhan niya yung 7.62 by 39. First time niya pumutok kasi hindi nagma-muzzle rise, walang muzzle flip, aatras ka lang talaga. Kaya dapat naka-forward ka, naka-lean ka forward. Aatras ka lang talaga. Hindi siya gumaganon. So meaning, nakaka-help yan sa accuracy. Bakit? Kasi pag umaatras ka, andun ka pa rin, naka-lock in ka pa rin sa target. Naka-lock in ka pa rin sa target. Samantalang pag umaakyat na gano'n, nawawala, hahanapin mo uli yung target, di ba? So, you can stay on target
as long as you are in the right position. Okay? So, ayun, yun nga, no? Nung una kong putok to, hindi ko siya nagustuhan. Sabi ko, hindi solid yung mount, hindi accurate, masyado malakas. Mas enjoyable naman talaga iputok ang 223556. Yung 223556, kahit buong araw pumutok ka, wala, okay lang. Ito, minsan, kung hindi tama yung paghawak mo, magkakapasa ka, mabubugbog yung balikat mo, or mayayanig ka. No? Pag hindi tama yung posture mo. Pero sabi ko nga sa kanya, from time to time, maganda kasi may ibang flavor yung pinuputok mo. Yan yung maganda sa gun world eh. Paiba-iba. Pagka palagi kang nag-222 LR, magsasawa ka din. Yung 223556, magsasawa ka din. Maganda yung paiba-iba. Kaya nung unang kita niya rito, wow, ganda niya na. Yeah, communist gun to eh. Kahit hindi ko pa chine-check yung history ng serial number nito, hula ako ginamit sa Vietnam eh. Hula ako sa Vietnam. Kaya yung stock nito ang pangit. Kaya pininturahan niya ng all black. Okay? Nagamit sa gera to eh. Ano pa? Ano masasabi ko sa SKS na to? Well, sadly, hindi to available sa Pilipinas ng legal. So, malamang yung mga NPA meron nito, MNLF meron nito. No, kasi kapitbahay nyo lang yung mga communist nations na gumagamit ng 7.62/39. As of today, no, February 21, 22, 2026, ay hindi pa rin inaalaw ng PNP ang 7.62/39. Ang thinking is ginagamit daw ng kalaban. So, hindi ko nga alam paano naging valid point. Kasi meron ng batas di ba? Pagka bumili kang bala, binenta mo sa mga rebelde. May batas na doon. Anyway, yun nga mas expected sana na mas available yung mga ganitong rifle system and bala sa Pilipinas kasi kapitbahay nyo lang Vietnam, China, and whatever, majority ng mga other countries gumagamit 7.62/39. Mas maganda talaga to. Anyway, so yan guys yung SKS. So ang bili ko lang 15 years ago 150. Ngayon ang pinakamura 400. Basic pa yun yung pangit na stock pa yun, wala pang mga upgrades yun. No, ganoon talaga nag-ano siya and na siya, nag-appreciate and sought after. Ibig sabihin, dami naghahanap ngayon ng mga ganito, SKS, kasi nga bihira na, no? Kumbaga nag-dry up na yung supply. Nung time na binili ko to, ang dami kasing Russian na SKS. Kaya hindi pinapansin yung mga Type 56 or Chinese SKS like this. Pero I'm glad na hindi ko siya dinispose. Kahit nung unang panahon na hindi ko nagugustuhan paano siya iputok. Ngayon, isa na siya sa mga pinaka-paborito ko kasi very accurate. Kahit nga first or second shot bullseye parehas And then na-observe pa namin ni JR yung nag-shot kami nung Friday, yung 223 bumubutas ng target, makita mo mga butas. Pero yung 7.62/39 sumisira ng target. Pinupunit talaga niya yung bullseye. Ganun siya kalaki. Ganun kalaki yung projectile. 30 caliber ang tumatama dun sa papel. So, dun sa hindi nakakalam, yung 30 caliber, yung 7.62/39, yung projectile niyan ay 30 caliber, similar with the 308. So, imagine niyo maliit yung cartridge, pero yung tumatalsik na bala ng 308 yan. Projectile ng 308. No, so 30 caliber. This is a 30 caliber round. And kahapon nilinis ko na to. Madali lang linisin, hindi ko binabaklas pang mga ganitong rifle. Pinaagusan ko lang ng unleaded. Tulo dito sa muzzle. Kita mo yung mga carbon. Pagkatapos doon, in-sprayan ko lang ng gun oil, binrush brush. Malinis na yan, ready to go. No? So, yan guys. Ina-upload ko ngayon yung yung shooting video namin with the SKS dun sa JRA channel. Check nyo na lang, no? Pero yan po ang aking SKS with an ATI mount
Tapos crucible arms na optics mount. Yung scope ko, hindi nga ganun ka-powerful yan eh. Bushnell scope, kita nyo, ang liit lang oh. Pero kaya niya kasi yung recoil ng SKS. Tapos syempre, muzzle brake. Maghanap ka rin ng specific sa SKS na muzzle brake kasi ito ay clamp on. Naka-clamp lang to. Yung original SKS hindi threaded. Tapos swerte ko rin, yung nabili kong SKS may kasama pang cleaning rod. No, kasama din yan sa kung gusto niyo makumpleto yung SKS nyo. Ang kulang lang nga nito yung bayonet, no? Which I think okay lang kahit wala akong bayonet. Kasi nilagyan ko naman siya ng bipod. Nagmumukha siyang RPK. Yan, nagmumukha siyang RPK or machine gun pang covering fire. By the way, yung silencer ko ni JR, 30 caliber yun eh. Pwede yan dito pagka nalagyan ko lang thread. Pero as it is, parang ayoko nang gawin yun, no? Mas gusto ko na reliable siya kaysa tahimik. Okay, mas reliable to kasi nung pinutok namin, hindi nga ganun dumumi dito eh. Tapos walang problema sa cycling. So sabi nga, don't fix anything that is not broken. Siguro ang isusuppress ko yung mga bolt action kaysa yung mga semi-auto. Kasi naapektuhan ng reliability. As it is, ito SKS. Ito naman ang AK. Ang AK, meron ako nakaabang na dito na red dot. Red dot ang ilalagay ko. Kasi hindi naman talaga to naka-design for accuracy. Lightweight assault weapon to eh. No? So, 16-inch versus 20-inch na SKS. Yan. DMR. Nakapatong sa heg. O, ganyan siya kahaba. Pareho sila naka-muzzle brake Okay. So, mahaba na itong video na to, no? Hopefully sa Pilipinas maging available na din yung 7.62x39 kasi mas makakuha kayo ng mas mura nito. As of right now, may nag-comment, meron daw siya AK pero wala siya mabilang bala. Anong gagawin niya? Wala kang magagawa. Ipapark mo muna yung AK mo kung nasa Pilipinas ka. Kasi nakaupo, ayaw nila na pagbentahan kayo ng ganito. Kasi ginagamit daw ng kalaban. Ito pala yung aking hollow point. Siya na yung madumi daliri ko. Hollow point na 7.62x39. Hollow point dumi. Okay, so with that, dun sa mga fellow gun enthusiasts na naaliw, natututo pag nakakita ng mga ganitong videos, please click like and subscribe para makagawa pa tayo mas maraming videos. See you next time. Bye.